guys, Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, re-reviewin ko sa inyo or bibigyan ko kayo ng short review para kay AirPods Pro 2nd Gen at saka kay Sony 1000 or WH-1000 XM5. Bago ko bilhin itong dalawang earphone na to or headphone, talagang nag-research ako sa YouTube kung ano yung mas maganda sa kanilang dalawa at mas worth it bilhin. Wala akong nakita kahit isang review. Guys, gusto ko kayong bigyan ng idea dito sa dalawang headphone na to or earphone kasi magkaiba sila. Yung isa headphone and yung isa earphone. Siguro kaya wala din ako makita na review ng dalawang to kasi magkaiba sila. Iba yung kino-compare dun sa headphone at iba rin yung kino-compare dun sa earphone na gusto ko. Kumbaga, parang kino-compare lang nila earphone to earphone and headphone to headphone. Nagets ko rin naman yung point nila kung bakit earphone to earphone lang. Kasi nga naman, kung naghanap ka ng earphone, syempre, i-compare mo yon sa ibang brand ng earphone lang. And kung headphone naman, sa ibang brand lang din ng headphone. Ito kasi ang gusto ko, pag lumalabas ako, gusto ko, maliit lang siya, at saka in-ear, earphone lang. At saka kapag kasi nasa office, kapag naka-headphone ka kasi, so, kasi ganda daw, nakabawal daw magganyan, bawal magganon. So, ganon. Kaya, pag naka-headphone ka, ang daming, ginajudge ka nila. So, ayun, mag-earphone na lang tayo. Kaya, kapag sa office, yun yung gusto kong gamitin, earphone lang. Tapos, kapag marami akong ginagawa for encoding, ayan. So, dalawa ko silang preferred kasi magkaiba ko sila ginagamit. Tapos, yung Sony XM5, nagustuhan ko siya for noise cancellation for music, sound quality, at saka for everyday use. Nag-e-edit ako, yun yung gusto kong gamitin. This is the Sony XM5 and as you can see, bulky talaga siya. Bulky and hindi siya katulad ng XM4 na fold and for travel. Ito, okay siya for travel para sa akin kasi malalaking bag talaga yung ginagamit ko. Okay lang sa akin kahit ganito siya kalaki. Para siyang backpack, ayan, na walang sling. And very sturdy and hard case yung lalagyanan niya. Talagang hindi mapipipi or masisira yung headphone sa loob. Alam mo yun, yung feels niya talaga very premium, sobrang ganda. Open natin siya. Tada! Ayan, sobrang ganda guys ng headphone na to. And hindi ako nagsisi na ito na yung kinuha ko. Kung first time buyer kayo ng headphone ng Sony, ito ang pinaka-worth it bilhin. Kung meron naman kayo ng XM4 at gusto nyo mag-upgrade sa XM5, hindi siya worth the upgrade. Kasi si XM4, same lang siya guys nito. Meron lang slight na improvement dito sa XM5. Like 8 microphones yung meron siya sa surroundings. And yung sound quality, syempre mas pina-improve and noise cancellation. Pero kung meron ka ng XM4, okay ka na dyan. Pwera na lang kung marami kang pera, 'di ba? Bakit hindi? XM5, worth it siyang bilhin kahit na meron kang XM4 kung madami kang pera. Meron siyang magnetic dito, guys, na placement for the charger and yung kanilang jack. Ayan, pwede mong i-connect sa computer. So, meron dyan. And then, ito yung mismong headphone. Ayan siya, guys. O, 'di ba? Very slick and stylish ng design. Grabe. Sobrang lambot. Alam nyo ba, bago ako bumili nito, ang dami kong review na pinanood na halos hindi ako makatulog everyday. Dahil gusto ko nga itong headphone na to. Tapos yan, super soft ng kanyang leather dito sa ear cuff niya or itong mismong ear cuff. Ayan. Hindi siya masakit sa ulo. Dahil leather to, pwede mo siyang maipapalit sa Sony Service Center kung gusto mo, kapag, alam mo yon kapag 10 years na, 5 years na, at na yung kanyang ear cuff, ayan, pwede mo siyang papalit para maging bago ulit. Ito ang pinaka-first headphone na nagkaroon ako, guys. Nakalain mo yun, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganito kamahal na headphone. So, ayan siya. Move on to the AirPods. Bumili din ako ng AirPods. This is the 2nd gen, yung bago nila, kasi galing ako sa AirPods Pro na 1st gen and sobrang ganda ng experience ko dun sa 1st gen ko. Okay siya, maganda yung sound quality. Maganda rin yung noise cancellation. Siyempre, pag 2nd gen, mas improve siya. Walang nagbago, same pa rin siya ng style. And ang nabago lang guys,
Tanggalin natin siya. Ayan, kapag ifa-find my mo siya, ayan. Pag ifa-find my mo, mas malakas mo siyang makikita. Mas malakas na yung tunog niya kaysa dun sa una. And, eto. Ayan, lagayan siya ng tali. Pero syempre, ikaw, di ba, gusto mo nang may housing at para hindi magasgasan yung AirPods. So, hindi ko gagamitin yan at yung gagamitin ko yung sa housing na lang kaysa doon sa mismong placement ng tali niya. At eto guys, ang improvement din nito, isa sa pinakamagandang improvement niya, kung meron kang Apple Watch, yung charger nun, pwede siyang ma-charge dito. MagSafe compatible siya at saka yun, dun sa Apple Watch nga, na-charge to guys. Mag-start tayo guys sa kanilang sound quality. Pareho silang maganda. Kung gigradean ko or i-rate ko yung bawat headphone, eto ma-rate ko sa kanya is 8.5/10 and this one is 10/10. No question asked. For the sound quality, yes. For the bass, yes. Dito ako for the bass. Ayan. Eto guys, may bass siya. Okay siya guys. Kasi, alam mo yun, pag pinagko-compare ko silang dalawa, hindi mo nga sila mako-compare. Kaya naiintindihan ko yung iba kung bakit hindi nila pinag-compare itong dalawang to. Kasi hindi mo siya mako-compare sa headphone dahil ito, kulob talaga. Or yung experience talaga ng naka-headphone ka talaga. Alam mo yon, kaysa naka-in-ear headphone ka lang. Kasi guys, binibigyan ko lang kayo ng idea. Microphone, pareha sila. Pero dahil ito is, meron siyang 8 microphones. Mas malakas yung kanyang mic kesa kay AirPods. Kumbaga, syempre, this one is compact and travel-friendly kesa dito kay XM5. Kung sa sound quality kasi kayo nagbe-base, pareho ko silang ma-recommend sa inyo. Depende na lang talaga kung ano yung mas gusto nyo. Kung sa sound quality, bass, gusto nyo talaga ng parang nakasurround kayo ng music. Ito yung masasuggest ko sa inyo. Kasi yung price nilang dalawa is magkalapit na guys. This one is 15,990 pesos and this one is 20,999 pesos. So medyo mura siya. Kaya ayusin nyo yung desisyon nyo. Pero kung may pera kayo, 'di ba? Why not? Yung dalawa bilhin nyo. Okay siya guys. Ma-recommend ko pa rin siya sa inyo. Pag sinuot mo siya, kaya ang itsura niya guys. Very classy and stylish nung headphone and sobrang ganda niya para sa akin. Pag sa music talaga, yung bass, sound quality, wala kang masasabi. I'm not professional guys or hindi ako sound engineer para, alam mo yun, i-tackle sa inyo lahat-lahat. Pero, basta, etong headphone na to, ayan, sobrang ganda niya. Pero, kung papipiliin nyo ko sa dalawa, ito. Meron tong touch sensor, which is pwede mong backward, forward, pause, double tap, ano pa ba? Pwede mo siya i-cover ng ganun para maging ambient sound, maririnig mo yun sa labas, pwede rin noise cancellation and speak to chat. So, ayun yung mga qualification ng headphone na to. Guys, naka-makeup ako lagi, pero, ayan, malinis siya, hindi siya ng makeup, accumulate or parang nagta-transfer yung makeup ko or yung foundation. Wala siyang transfer guys. Ayan. At isa pa, hindi siya mabigat. This is your sign. If you're looking for a sign para mabili tong XM5, ayan, this is it. Kasi ako, this is my best purchase. Thanks to my hubby para dito sa headphone na to. Siya nagbigay sa akin ito. So, ayan. One of the best purchase. So, ayun guys, yung overall masasabi ko kay Sony XM5 and kay AirPods Pro na second generation. I hope kahit papano nakatulong sa inyo itong video ko. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala akong Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!